Eto mga idol, marami na naman tayong pag-uusapan sa video natin ngayon ha. Unahin nga natin, etong inilabas nga ni Sir Dean Keneto Henson sa kanyang unofficial Final 12 para isa lang sa Gilas Pilipinas. Disclaimer lang mga idol, ito ay para lamang sa prediction ni Sir Keneto Henson na kung saan ay hindi nga kabilang sa kanyang Final 12 etong si Renz Abando. At sinabi nga niya na he choose Kiefer Ravena than Renz Abando. I'm choosing Kiefer Ravena over Renz Abando and then Scotty Thompson. Kiefer because of his experience. I think there was playing with the national team, no? Yeah, and there was so much criticism about Kiefer na masyado na nagtatagal yung bola sa kanyang mga kamay. He doesn't distribute right away. But I think Kiefer has learned because of his experience playing in the international scene. And I saw that in the European campaign and in the China series, Kiefer Ravena played super. I mean, he's a stabilizer. He hit some big three-point shots when we needed. He's a clutch player, and he's not afraid to take the big shots. So I think Kiefer Ravena deserves a spot in the Final 12. So, hindi ako agree dito mga idol sa inilabas nga ni Sir Dan Keneto Henson na mas kinumpare niya si Abando at Kiefer Ravena. Now, let's see the background position. Si Abando kasi mga idol ay shooting guard or small forward position, habang si Kiefer Ravena naman ay point guard. Kung point guard ang pag-uusapan, masyado ng maraming point guard Nandyan sina CJ Perez, Scotty Thompson, or either ilagay ni Coach Chot Reyes si Clarkson as point guard kung itutuloy niya ang kanyang plano. While shooting guard naman si Dwight Ramos lang at Abando, kasi si Malonzo at Parks small forward yan Ang advantage ni Renz Abando over Kiefer Ravena yung athleticism. Kaya ni Abando sumpalpal, mag-rebounds at di hamak na mas mabilis kaysa kay Kiefer Ravena. At may tira pa ito sa 3-point area, kaya shooting position ang ginamit ni Renz Abando. Habang si Kiefer Ravena naman, ang advantage lang niya is floor general, yung kanyang experience. Di ako haters ni Kiefer Ravena, but please don't compare Kiefer Ravena at Renz Abando dahil iba sila ng position. It's better to remove Chris Newsome at ipasok si Abando kung experience lang pala ang pag-uusapan May experience si Abando kaysa kay Newsome dahil bago pa lang naaprubahan ang FIBA ang pagiging local ni Newsome, di ba? Ang nangyari sa China, wala namang ambag si Newsome doon sa Gilas, di ba? Samantala, sunod-sunod na practice ang ginawa ngayon ni Utah Jazz star Jordan Clarkson. Ayon nga mismo kay Coach Tim Con na hindi nahirapan si JC na ma-adapt ang sistema ng team. At sana daw ay makatulong ang pagpasok ni Clarkson upang mapataas pa ang kumpiyansa ng Gilas Pilipinas. Dala ni JC ang kumpiyansa na maipanalo ang Gilas Pilipinas sa kanilang mga laban sa FIBA World Cup. Kung matatandaan ay sinabi noon ni Clarkson na malaki ang chance na manalo ang Gilas Pilipinas. Good news naman dito kay Scotty Thompson ay nakasama na ito sa practice ng ating national team. Ayon kay Sir Dan Keneto Henson na miracle para sa team ang pagbilis ng recovery ni Scotty Thompson sa kanyang injury. Sa post ng kanyang asawa ay patuloy pa rin itong pinractice ang kanyang 3-point shooting. Kung matatandaan ay nagkaroon nga ng metacarpal injury si Scotty Thompson sa kanyang shooting hand noong tune-up game nila sa Europe. Samantala, agaw attention naman ang naging post ng ama ni Kai Sotto na kung saan ay makikita natin sa kanyang post ang purple and gold. Marami tuloy mga fans ang napakomment na kesyo Los Angeles daw ang ibig sabihin nito dahil bansag nitong purple and gold. Marami namang nagsasabi na Sydney Kings ng NBL Australia. Pero mga idol, malabo na si Kai Sotto na mapunta sa NBL Australia. Ayon sa kontrata ni Kai Sotto sa Hiroshima ay NBA lamang ang maaaring makapag-cancel ng kontrata nito. Questionable pa rin para sa mga fans kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ipinost ng ama ni Kai Sotto. Well, speaking of Kai Sotto mga idol, hanggang sa ngayon ay nananatili pa ring misteryo para sa mga Filipino or Gilas fans kung ano nga ba ang status ngayon sa medical ni Kai Sotto. Dahil hanggang sa ngayon kasi ay wala pang update kung binigay na nga ba ni Kai Sotto ang MRI result nito sa doctors ng SBP. Huling update kasi noon ay dapat sa Huwebes pa dapat lalabas ang resulta dito kay Kai Sotto. Kaya nga late si Kai Sotto sa kanilang practice dahil pumunta pala ito sa kanyang doktor. Pero
wala pa ring medical na dala si Kabayan. Habang nanindigan naman ng SBP na no medical, no play dito kay Kai Sotto. If ever kasi na mawala si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas, ay ninipis talaga ang lineup ng ating national team. Pero hirap naman ipilit, di ba? Baka masisi pa ang SBP kung anong mangyari dito kay Kai Sotto. Hindi ko masabi kung allowed ba ang ganitong kaso ang waiver. Pero still hoping pa rin tayo mga idol na makapaglaro nga etong si Kai Sotto. Alam ko, malakas ang lineup natin ngayon eh. Kompleto talaga. Mapa-opensa at depensa. Lahat magagamit talaga. Lalo't pag nandyan na si Kai Sotto, ano? August 18, makaharap ng Gilas Pilipinas ang Ivory Coast. August 20 naman, makaharap nila ang Montenegro. August 21 naman, kontra yan sa Mexico sa kanilang mga tune-up games. August 25, magsisimula na ang FIBA World Cup na kung saan ay unang makaharap ng Gilas Pilipinas sa Group A, ang Dominican Republic na may Karl Anthony Towns. Well, speaking of Karl Anthony Towns mga idol, ay sa wakas nagpakita na rin sa practice ng Dominican Republic etong Timberwolves superstar na si Karl Anthony Towns. Tulad ni Clarkson ay big booster para sa Dominican Republic etong si Towns. Though wala na sa lineup sina Al Horford at Chris Duarte, ay no problem pa rin yan kay Towns. 16 years old pa lang huling naglaro si Towns para sa Dominican Republic. Kaya kailangan talaga ng Gilas na palaruin si Kai Sotto if gusto nilang makalusot sa first round. Can you imagine, Kai? You can be playing till you're 40. Like Kareem Abdul-Jabbar and Robert Parrish and those guys. You know, the big guys, they have longevity in their veins. But talking about longevity, it's important that, of course, you're injury-free. Tell us about your back issues. How is your rehab coming along? Now, a little bird told me that 3 doctors are taking care of you at Makati Medical Center. One of them is a spine specialist. How is your rehab coming along? And do you think you'll be ready when the time comes for you to start practicing with Gilas when they return from China? Yeah, I think the rehab's been going well. I think slowly, mas okay na rin yung likod ko. Especially compared sa nung nasa US pa ako. So, it's way better now. Supposed to do 12 sessions. I think I've done 6 na. So, ayun lang. Slowly but surely, unti-unti na rehab, kasama ko ng weights. And hopefully next week, baka step on court na ako to do some drills and some stuff on court. And, habang may time pa, before the first game, talagang sinusulit ko yung araw para lang mag-heal and mag-recover yung likod ko. Para pagdating ng World Cup, wala na akong hintayin malapit na ako sa 100%. Wow, that's good news.